Halika dito, dali. Bakit? May pag-uusapan tayo. Masinsinan. Look. Nakapagtanong ka na ba ng kumusta ka sa isang tao? Kahit sabihin niya yung okay lang ako, alam mo hindi siya nagsasabi ng totoo. Paano mo ba malalaman kapag yung isang tao hindi talaga siya okay? Sa mata. Sa mata? Paano mo nasabi sa mata? Masisense mo sa mata niya kapag malungkot siya or may problema siya. Ikaw ba sa tingin mo, magaling ka magdala? Or magtago ng feelings lalo na pag hindi ka okay? Depende sa sitwasyon. Paano depende sa sitwasyon? Like for example, may ibang kasama, tapos hindi ako okay. Kumaga kung nagkakasayahan kayo, bakit mo ipapakita na hindi ka okay? Parang... Pero kasi minsan napapansin ko sa'yo, hindi mo matago yung feelings mo. Lalo na pag irritable ka. Sa mukha ko? Oo, hindi mo natatago. Siguro sa'yo, kasi kilala mo na ako. Pero sa ibang... Hindi. Sa ibang tao ba na feel nila? Oo. Hindi sila yun. Ako siguro parang... Depende nga. May moments na parang kaya kong itago siya. Pero may moments na parang pag hindi ko talaga carry, hindi ko siya maitatago. Depende talaga. Yun. Ikaw ba? Ako kasi, parang most of the time, chill lang talaga ako. Kaya minsan hindi mo mapapansin kung bad trip ako or okay pa ako. Parang chill lang, ganun. So, nonchalant? Siguro, medyo parang nonchalant nga ako. Ang sa akin kasi, parang ayokong ipa-feel sa ibang tao na uncomfortable sila. Kasi 'di ba pag minsan wala ka sa mood, nadadamay din yung ibang tao. Yun, nakakaapekto kasi minsan yung energy mo sa iba eh. Oo nga. Yun, kaya ayoko na kapag lalo na pag may mga ibang tao or nagkakasiyahan, sabi mo nga, pag nagkakasiyahan yung mga tao, ayoko na parang ako pa yung magiging center of attention dahil lang malungkot ka. So, paano mo na-differentiate ang malungkot talaga sa naghahanap lang ng attention? Anong ibig mo ba sabihin? Parang malungkot sila, pero mostly para lang may pumansin sa kanila. So, paano mo ma-differentiate kung yung tao talagang hindi siya okay? Hindi niya na kinakaya na yung nararamdaman niya na talagang malungkot siya, nandun na siya sa peak ng pagkalungkot niya, or yung taong alam mong makapapansin lang, or naghanap ng atensyon. Ang sa tingin ko, malalaman mo kung yung isang tao hindi talaga siya okay kapag, for example, siya yung tipo ng tao na lagi siyang normal ba, kasama mo siya, normal siya na masayahin siya, tapos biglang all of a sudden, bigla na lang siyang nawala. Yung, alam mo yung parang hindi usual. Siguro doon mo malalaman na hindi talaga siya okay. Gets mo ba? Yung halimbawa may kaibigan ka na palaging masiyahin, palaging nandyan para sa'yo, pag may kailangan ka, tapos biglang all of a sudden, bigla na lang naging missing in action. Ganon. Tapos parang mararamdaman mo naman kasi yun pag biglang nagbago yung energy. Na parang, ano nangyayari dito? Parang di naman siya ganito dati. Diba? Minsan kasi may mga tao na yun nga, katulad nga kanina sinabi ko, yung magaling magdala ng emosyon, na wala ka talagang clue, pero may dinadala pala sila. Oo, yun. Kadalasan ngayon yung mga tao na nagpapatawa, or yung mga tao na parang ang light. Parang light lang, akala mo okay lang sila, pero hindi pala. So yun, pag nakita mo na biglang nagbago yung normal behavior nila, pwede mo masabi na hindi sila okay. Pero doon naman sa parang nanghihingi lang ng attention, mapapansin mo yun kung yung isang tao is, di ba, sanay ka sa kanya na lagi siyang problematic. For example, laging problematic yung tao. Tapos yung humingi siya ng advice sa'yo, tapos paulit-ulit mo na lang laging binibigyan ng advice. Tapos wala naman siyang ine-effort or ginagawang changes. So parang naghahanap na lang siya ng attention. Doon mo mapapansin na naghahanap na lang to ng attention kasi... So paano mo i-handle yung ganun?
para sa akin more on, siguro dapat alam mo rin kung kailan yung tama na bigay ko na, nasabi ko na lahat. So parang magsiset ka na ng boundaries. Oo. Ikaw? Ganon din. May nangyari na ba sa'yo yung ganon? Yung parang may iniwasan ka? Or yung parang hindi mo na kinausap or iniwasan mo na lang para hindi na lang lumaki yung problem? Kung nasabi ko naman na yung piece ko, tapos hindi siya, parang yung, kumbaga parang wala naman nangyayari dun sa sinasabi mo or something, isa-set ko na yung boundaries na, okay, sige, since wala naman nangyayari, ikaw na ang bahala sa life mo, parang ganun. Kasi minsan din maapektuhan din tayo. Yun na nga, na parang, nai-stress ka rin emotionally. Oo. Ano ba, kailangan mo ba ng tulong ko or not? Mafe-feel mo naman yun kung yung advice mo, yung ina-absorb nila na parang, mag-iisip-isip sila. Oo. Pero kung parang paulit-ulit na tong sinasabi ko or ina-advise ko, pero parang, eto na naman ulit tayo. Pero, siguro kasi minsan may mga tao na ayaw talaga naman nila humingi ng advice. Parang ginagawa lang nilang way yun na mag-share kasi gusto lang nila na may makikinig sa kanila. May mga ganun kasing tao. Yun. Kasi parang you really have to be matured in handling your emotions. Paano mo masasabi na matured ka? Matured mong na-handle yung emotion mo? Siguro kapag ang hirap nung sagot ng tanong mo, no? Kumbaga may mga tao na parang, mature. Sige. Kumbaga parang may mga tao na sinasabi na, mature ko na siyang tinitake or ina-actionan, ganyan. Paano mo nasabi na matured way yun? Para dun pa lang sa part na binigyan mo ng attention yung emotion mo na yon para ayusin, I think okay yun. Kasi hindi naman sa lahat ng tao parang may tapang silang harapin yung bad emotion na yun eh. So, ibig mo sabihin kapag nag-burst out ka, immatured na yun? Hindi, not necessarily naman na immature yun. Kung yun talaga yung nafe-feel mo eh. Kasi minsan, kailangan mo ring isipin kung ano ba yung nag-lead dun sa pag-burst out mo. So, hindi mo pwedeng i-judge yung isang tao just because na naramdaman niya yun, tapos pasumabog na siya. Parang sasabihan mo agad na napaka-immature naman ito. So, parang nai-invalidate kasi yung... Oo, kasi kailangan mo rin isipin na maaring reaction lang yun ng tao dun sa nag-trigger sa kanya. Yun, so hindi naman all the time. Immature na yun kapag nilabas mo yung feelings mo. Ay, nahulog. Yun. O, bakit? Wala. Ginalaw mo yung ilaw mo. May question ako. Ikaw ba, ano nagiging outlet mo pag di ka okay? Ano? Tanong mo ulit. Dali, ano? Di ba sinasabi mo, chill ka kapag kahit di ka okay, ganyan, chill ka lang. So, ano nagiging outlet mo kapag di ka okay? Ganun pa din. Katahimikan pa din. Hindi kasi ako yung parang aggressive pagdating sa paglabas ng emotion ko. Lalo na yung kapag galit. Kaya ayoko nang nagagalit. Kasi minsan parang natatakot ako na baka kung anong kaya kong gawin. Kapag, alam mo yung pag talagang galit na ako. Mabibilang mo pa lang, wala pa sa 5 daliri. Sa 5 daliri sa kamay ko. Yung times na talagang nagalit ako ng sobra. Wala pa. So, ano nakakapagpa-trigger sa'yo? Mostly, pag family na yung inaaway. Sa akin, okay lang. Okay lang na away mo. Ikaw, personally? Oo. Kasi nga, di ba, parang may pagka-ano nga ako, parang may pagka-nonchalant nga ako. Oo. So, ibig mo sabihin, pag ikaw yung naagrabyado, okay lang? Syempre, hindi siya okay. Hindi naman, ikaw ba naman, inaargabyado? Hindi, I mean, kumbaga parang tinitake mo lang siya na parang binabrush off mo lang, ganun. Oo. Nababrush off mo lang siya. Nababrush off ko siya, pero, kumbaga, iniisip ko pa rin siya. Naisip ko siya, pero,
parang to act on it, parang meron kasi akong parang internal conversation sa sarili ko. Na is it worth my energy para pagtuunan pa to ng pansin. Kaya 'di ba yung like kung sinasabi sa iyo before na naiintindihan ko kasi yung side niya. Naiintindihan ko yung side niya. So parang kung iisipin ko, oo nga, baka kaya niya nasabi yun ganito. Baka kaya siya gano'n kasi ganito yung issues niya, ganito yung pinagdadaanan niya. Gets mo ba? Kaya parang ang hirap din magalit. Ewan ko, mali ba yun? Hindi naman siguro. Kung yun ang way mo to Oo. 'Di ba? Feeling ko mali yun. May kanya-kanyang ways sa mga tao kung paano nila i-handle yung emotions. Pero, 'di ba? Pero feeling ko parang unhealthy rin yun. Actually, kasi parang sinusuppress mo yung feelings mo. Kaya siguro bigla ka na lang sasabog. Oo, totoo yan. Kasi kung nag-ipon-ipon na siya, parang nagpapatong-patong yung anger mo hanggang sa boom. Masama yun. Kaya nga masama daw magalit ang mga Taurus eh. Kasi nga 'di ba parang bulkan na kala mo payapa, kalmado, pero bigla na lang sasabog. Ano ba itsura ko pag galit ako? Nanlilisik yung mata mo. Hindi, totoo nga. Nanlilisik. Di ba malaki ang mata mo? Bilog, malaki. Oo. Pag malapit ka ng malapit ka ng pumutok or magalit, na sumisingkit na yan, nas parang lumalalim kang tumingin. Kaya nga di ba pag nag-aaway tayo, tapos parang nag-iibang tao ka. Yun nga, di ba nga pag nag-aaway tayo, umalis na lang ako. Oo. Kasi natatakot din ako. Ako naman, kaya kapag nag-aaway tayo, tumatahimik lang ako. Alam ko kasi na pag nagsalita ako, magsasalita ako. So parang ang akin, pag ako hindi okay, quiet lang ako. Kaya rin naman ako natitrigger kasi ayaw ko naman nung tahimik. Kapag nag-aaway or kapag may problem, mas gusto ko yung pinag-uusapan. Ako kasi parang kailangan ko munang kumalma. Wait lang, pause lang muna tayo. Kaso, sa sobrang kulit na, hindi, kamusapin mo ako, ganyan. So parang doon naman din ako natitrigger na parang, teka nga lang. Siguro nag-overthink lang kasi ako. Bakit ayaw mo akong bigyan ng namimiss moment? Kita. Parang tanga. Oo nga, kasi parang pag nag-aaway tayo, minsan parang nagsisisi rin ako na, alam mo yun, na minsan parang may nasabi ako na, shit, ba't ko ba sinabi yun? Kasi ayoko naman talaga makipagtalo. Kaso parang, nasabi ko na eh. Gets mo ba? Kala ko ba pag may sinabi ka, hindi mo pinagsisihan yung... Siguro yun ang mga pinagsisihan ko. Hindi, totoo nga. Kasi di ba yun naman daw yung madalas na hindi nababawi? Yung mga bagay mga na words sinabi. Kaya as much as possible, kinakalma ko yung sarili ko talaga. Ayun nga, so paano mo nakakalma yung sarili mo kapag hindi ka nagpo-pause? Ano pag di nagpo-pause? Pause? Pause. May hinto, like, wait lang. Ganon. Awareness. Yung gets mo ba? Parang, minsan kasi diba parang yung utak mo lumilipad. Kapag aware ka, doon sa sitwasyon, kung ano nangyayari sitwasyon, minsan, habang nangyayari siya, aware ka na, nagagalit na siya, or may sinasabi na akong di okay. Pero minsan, naiinis ako, titrigger mo lalo? Oo, tinitrigger ko lang lalo. Actually, ganyan din. Ganyan din ako. Minsan nasisense kong, alam kong malapit na tong pumutok at magalit, pero dahil nga galit talaga ako. Kaya parang mas lalo rin kitang tinitrigger. Di pareho lang tayo. Kaya tinitrigger din kita. Pero, ko alam, pero aminin mo kasi, minsan, masarap talaga mag-away. Healthy naman yun. Healthy naman yun. Pero, basta at the end of the day, tulog tayo mahimbing. Di ba? Naging okay pa rin tayo. Pipiliin niyo pa rin sa this. Oo, syempre, ganun.
Pero yun nga, mabalik tayo dun sa kamusta. Kasi nga, di ba, laging tinatanong. Tapos nakakainis sagutin. Kung di ka naman talaga okay. Natanong na ba yun sa'yo na kamusta ka pero hindi ka talaga okay? Oo. Like, kasi may friend ako na nag-post. Ang nakalagay dun sa post niya is parang, I did good, ganyan. Yun yung nafe-feel niya that very moment. So, parang ako naman, parang may issues din ako ng mga nakaraang buwan. So, nag-comment ako dun sa Facebook post niya na, I feel you, parang ganyan. Tapos, isa pa yung mga Facebook post na yan eh. Actually, kasi parang doon mo na lang na ilalabas. Oo. Isang way maging outlet. Parang ganon okay. sa iba. Sa iba, Okay. So, yun nga, na nag-message ngayon siya sa akin, nag-PM. Sabi niya, parang okay ka lang ba? Parang ganyan. Interested siyang tanungin kung ano nangyayari sa'yo. Oo. Kumbaga parang nandun pa rin, naghahalo pa rin sa isip ko if ikikwento ko ba fully or not. Kasi parang ayoko naman magdrama. Gets mo? Ayoko magdrama online. Or kahit PM lang siya na parang personal message yung dalawa. Mahirap kasi sa mahirap yung through chat. Through chat. Mahirap. Na maglabas ka ng emotions mo or something. Mas maganda pa rin talaga yung personal, di ba? Mas maganda pa rin yung may eye contact kayo or basta yung ganun. Kasi pag sa chat parang walang emotions talaga eh. Pag sa chat. Minsan nami-misunderstood pa yung sinasabi mo. Oo. So parang nagpahint lang ako na hindi ako masyadong okay, ganyan-ganyan, may or something, basta parang ganyan. Binalik ko na lang sa kanya yung question na, ikaw ba, kamusta ka rin ba? Parang ano sinagot niya? Parang ang sagot niya. Nagtanungan lang kayo. Oo, parang ang ano. Okay lang. Ganun lang din. Lang, parang ganun. Ang hirap kasi talagang sagutin yung word na kamusta ka. Kasi ang daming aspeto ng life mo. Yung i-assess mo pa isa-isa. Career, love life, relationship. Diba? Ang dami. Saan mag-fit yung okay lang. Yun. Ikaw ba? Tatanungin kita. At this point in your life, sa tingin mo, okay ka? Generally speaking. Oo, sige. Generally speaking, para ano? May follow-up question ako doon. Sige. Sagutin mo. Generally speaking, parang hindi pa ako okay. Paano mo nasabing hindi ka pa okay? Like, kung tatanungin mo ako niyan last month, sasabihin ko sa'yo, hindi ako okay. Straight to the point. No, I'm not okay. Pero ngayon, since, di ba, nagkaroon tayo ng conversation, kung naalala mo, kung nag-dinner tayo. Di ba, umiyak ako sa'yo nun. Huh? Di mo naalala? Wait lang, asan tayo nun? Sa Popeyes. Oo, natatandaan ko na. So, nailabas ko na sa'yo nun yung feelings ko nun. Yung, ano. So, umokay ka na? Partially, parang, yung bang question mo sa sarili mo na ano na bang mo sa status in life mo ngayon, parang ganyan. Parang nandun ako sa point na kina-question mo na yung value mo. May sense ba? Oo, may sense naman siya. Parang gusto ko lang sabihin na, so dumating ka sa point na kinamusta mo yung sarili mo. Tapos na-realize mo na parang, asa na ba ako? Oo. Parang hindi na... Parang hindi pala ako okay. Hindi pala ako okay. Hindi na pala ako okay. Parang, I'm trying to be strong. I'm trying to put yung strong face or yun yung ganun. Kasi parang, di ba nga, pag in service of the Filipinos ka, parang, kumbaga parang kung ang love language mo is acts of service, nadi-disregard mo yung sarili mo. Yun nga, naintindihan naman kita doon. Kasi parang doon sa aspetong yun, di ba nga nagkakasundo tayo kasi ganun ka din, di ba? Acts of service din mo. Parang na-reach ko siguro yung point in my life na tinatanong ko na ngayon, pabalik sa akin na, parang okay ka pa ba? Masaya ka pa ba? Masaya ka pa ba? Hindi, kumbaga parang tinatanong mo yung sarili mo na, kung ikaw nag-aalaga sa kanila, nag-aasikaso sa kanila, like, sino naman mag-aasikaso sa'yo? Parang ganon. Oo, ako. Ayun nga. Pero diba, nagkasundo na tayo dun sa sagot dyan? Yes, yun nga. Parang naging okay na nga siya. Basta yun, kumbaga may mga ganong moments ang pagdadaanan mo rin siya.
Kaya-questionin mo na yung value mo, kaya-questionin mo na yung self-worth mo. Oo. Tanong ko lang din, di ba sabi mo, dumating ka sa point na hindi ka okay. Yan, yung shinare mo. Gusto kong tanungin na, is there something na parang niregret mo? Or nagregret ka na hindi ko kasi nagawa kaya ganito yung sitwasyon ko ngayon? Parang wala naman. Sure ka? Isipin mong maigi. Wala yung as in super regret na parang bakit di ko talaga ginawa yun? Yung talagang pinagsisisihan ko ng bonggang-bongga. Parang wala naman akong... Sure ka? Bakit? Parang may naiisip kang... Hindi naman kasi parang uncommon naman na wala kang niregret. Hindi, may mga small naman na may naregret ako na kasi dapat ganito na lang yung ginawa ko. So parang mga small things ba in betweens, gano'n? Oo, na parang kumbaga kunyari papapiliin ka sa apple or banana. Dapat apple na lang pinili ko. Hindi pa nasira yung chan ko. Parang gano'n. Pero sige, kung mga big choices in life. Big choices? Yung tipong nasa crossroads ka talaga na kailangan mo magdesisyon kasi yung big decision na to mag-alter ng course ng life mo. May nangyari ba sa'yong gano'n? Na parang hindi mo kasi talaga pinili yung sarili mo or hindi mo pinili yung gusto mo talagang gawin kaya eto ako ngayon, kaya nagsisi ka. Wala naman. Siguro lang, yung hindi ko masyadong napaprioritize yung sarili ko. Kasi parang mas nauuna kong i-prioritize yung other people. Yun siguro. Kaya siguro ako nagkaroon ng dilemma with my self-worth. Oo nga. Actually, palagi mo yan diba? Nailalabas sa akin. Oo. Yung ganyang mo. Diba? Yun nga. Pero siguro dun papasok yung importance ng partnership. 'Di ba? Kapag na-feel mo na lumulubog ka, pipick upin. Yung i-lift kita. Or parang ganun ka din. Parang nare-reciprocate dapat. 'Di ba? Ikaw, tatanungin ko. May regrets ka ba sa life mo? Yung di ako nag-aral ng math. Hindi, joke lang. Pero actually, pinag-iisipan ko rin yan yung ano ba yung mga nire-regret. Pero honestly talaga, yun talaga yung nire-regret ko sa alam niyo yung math mo nga? Totoo talaga yun. Alam mo kasi hindi ko kinabisa yung multiplication table. Hindi, totoo talaga yun. Dahil nasa business tayo ngayon, di ba? Although, naman, basic, alam ko naman siya kung paano gawin. Pero, gets mo ba yung sana mas naging matalino pa sana ako. Di ba yung ganun, ma-improve mo pa pala yung sarili mo sana. Siguro more on the mga skills. Yan. Bakit ganon? Samantalang nakaka-learn ka ng new skills, natuto ka magkarpintero, natuto ka mag-anik-anik ng kung ano-ano man, nabuo nga natin to and everything. Bakit ang math mo hindi mo inaaral? Like, natuto ka mag-aral ng astrology, natuto ka mag-aral ng, ano pa ba? Basta ang dami. Siguro nga kasi before, hindi ako interested doon. Kasi nga, di ba, creative nga ako. Di ba ganun daw, yung pag creative ka, gumagana yung creative side ng brain mo. Kasi ang math, di ba, logical, tama ba? Logical, analytical. Ako, parang doon ako mas nag-focus sa creativity. Habang tumatanda naman, na realize ko na kailangan pala talaga yung math. Kailangan talaga. Pero kahit basic lang naman. Hindi naman yung sobrang... Fraction. Oo. Yung super... algebra. Calculus. Hindi naman ganun. Pero favorite ko yun. So, ayun siguro... Ang haba na ng pinagkikwentuhan natin. Masyado kasing malalim yung topic. Parang kulang yung yung time. Pero marami pa naman tayong gagawing ganito. Kasi very, siya, therapeutic. Parang gano'n, di ba? Actually, kailangan mo talaga ng kausap. Bakit? Naman tayo? Lagi naman tayo nag-uusap, di ba? Oo, yun. Kaya nga, naka-help nga talaga sa akin nung nag-usap tayo nun. Oo nga. Nalabas ko sa'yo yung... Oo. Hindi, may gusto kasi akong sabihin na, di ba nabanggit yung about sa regret? Oo. Medyo mababaw yung sagot ko na math.
iisipin ko ulit. Siguro sasabihin ko sa next episode. Sige. Pero kung may bagay akong niregret, meron naman akong bagay na very proud na ginawa ko siya. Ano? I-share mo ba? Ha? I-share mo? Oo. Ano? Ikaw. Yung relationship natin, yun yung pinaka-proud ako. Wow. Huwag ka umiyak. Ha? Parang tanga to. Ba't ka naluluha? Ba't iiyak ka din naman eh? Hindi. Parang kang tanga. Ba't naiyak ka? Naiyak ka din eh. Parang tanga. Parang tanga. Ayun na eh. Oo nga. Ano yan? Kasi tumigil ka na. Parang kang tanga kasi. Kuha ka tissue. Ano ba to? Sobrang una pa lang deep conversation na. Ayun na. Cut na. Ayun na. Pero totoo yun. Ba't ka nagpapaiyak? Hindi. Na-realize ko bigla eh. Ayun na, masarap yung kwentuhan natin eh. Pero last question. Nagkamustahan na tayong dalawa. Parang, ang last question ko siguro is, paano manonormalize yung ganito, yung merong deep conversation with your friends, with your family. Kasi, dun pa lang sa kamusta ka na, ang dami na nating napag-usapan, parang lumalim na siya ng lumalim. Na, tulad nito, yan, naging emotional tuloy tayong dalawa. Pero, how can we normalize na magkaroon ng deep conversations within friends, within family, para nailalabas mo rin yung mga saloobin mo na natatakot kang harapin or hindi mo masabi. Kasi 'di ba minsan hindi natin masabi talaga yung tunay nating nararamdaman. Kasi natatakot tayo baka ma-judge. Oo, yun. Siguro, ang masasabi ko doon is, try nating makinig talaga. Like, hindi yung pasok dito, labas doon. Pero yung, kumbaga parang, pakikinggan mo talaga kung ano yung nasa sa loobin nung taong kausap mo, or nung friend mo, or nung family mo. Kumbaga, wag nilang gawing joke. Oo nga. Kasi 'di ba yung mga ibang tao, kaya natatakot din sila mag-share, na baka sabihin din na, apaka-drama mo lang. Yung parang may invalidate yung feelings mo, like. So siguro, parang dalawang advice yun dun sa both parties, na yung taong makikinig, kailangan maging open tsaka sensitive doon sa taong kausap niya. Tapos doon naman sa isang tao na natatakot mag-open up, bigyan mo rin ng time mailabas yung nararamdaman mo, huwag mo itago. 'Di ba? Kasi healthy rin yung na-i-share mo siya sa ibang tao. Nakakatanggap ka ng other POV. Actually. Diba? Yun. Kasi ang hirap din makipag-usap sa sarili mong utak. Oo. Alam ko yan. 'Di ba? May isa pa akong advice. Yung sinasabi sa therapy. Ano? We listen and we don't judge. Tama. Ayun. Gumagabi na. Magpahinga na tayo. Pahinga na natin yung puso natin, DJ Boots. Tomorrow is another day. Yeah. Anto ka na ba? Medyo. Ang drama natin, B. Pero I'm proud of you. Ha? I'm proud of you. Kasi kailangan na explanation. Basta proud. You're go me. Bakit?